Hello, kamusta tayong lahat? Nandito na yung nagbabasa ng Bible, nandiyan nagsusuklay ng buhok. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father because He's immovable, unwavering love, faithful to us. At saka meron siyang isang salita, ginagawa niya lahat ng mga sinasabi niya. Lagi niya tayo iniingatan, He's kind, lahat na ng hinahanap natin na good qualities na kay Almighty Father, nasa tatay natin, holy, yung tatay natin. At He loves us so much. Malamal tayo ng tatay natin. Kaya nagpapadala siya ng mga prophets para turuan tayo. Nagbibigay siya ng warning. It's for us. Baka akala nyo noon lang, no? Para bigyan ng warning ang mga tao. Up to now. Nagpapasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil sa He made us whole. Because He introduced to us the Almighty Father. Naging buo tayo. Yung pagkatao natin, naging buo. Alam natin kung sino tayo, kung ano tayo, kung saan tayo nanggaling. Kasi inintroduce tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Kaya kilala na natin yung sarili natin. Hindi tayo may insecure. Dahil yung tatay natin, powerful, amazing, awesome, great. Yung tatay natin, yung creator natin. Kaya nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. Dahil obedient siya kay Almighty Father. At kay Jesus Christ din, ibinigay yung power and authority ni Almighty Father. Kay Jesus lang, wala nang iba. So, yung mga lumalabas na ibang mga tao, no, na example, may mga prophet, no, hindi nabigyan yung prophet ng mga ganon. Yung galing sa cherubim na fire, hindi ginawa yon sa mga prophet. Hindi pinagawa yon na si Jesus Christ, yung man clothed in linen, no, 'di ba? Kumuha siya ng fire at ibigay sa ibigay sa kanya yung fire ng isa sa mga four living creatures, yung spirit of the Almighty Father. So yun yung power and authority binigay kay Jesus Christ. So sa kahit sino man sa apostles, walang nangyaring ganon. Sa tao ngayon na may mga lumalabas na mga prophets, kunyari, walang ibinigay na ganon. Kay Jesus lang. Yung mga nag-create ng bagong denomination or religion, walang ganong ginawa si Almighty Father. Dahil si Jesus ay anak ng Diyos, family. So we are also the family of the Almighty Father kung sinusunod natin ang gusto ni Almighty Father. Ganang family. Ang family, kilala natin kung sino yung tatay natin. Kilala natin ang ugali. Ganang family. Kilala natin kung sino ang kasama ng tatay natin. So, ang kasama ng tatay natin na sa kanyang throne, medyo mababa sa kanyang throne, no? Dahil nasa taas yung throne ni Almighty Father, kasama niya. Yung four living creatures na day and night ay pumupuri sa pangalan ng tatay natin. Creator of the whole universe. Kung may mas malaki pa sa universe, si Almighty Father, nag-create nun. So, mag-recap tayo, no? Sa Ezekiel chapter 12. So,
Ezekiel chapter 12 and 13, so those were the chapters that we read last time. So, ang ginawa dito ni, inutos ni Almighty Father kay Ezekiel ay mag-portray na isang captive, at sa umaga, ipakita niya sa mga Israelites yung kanyang mga gamit, inaayos niya. And then sa gabi, ipapakita niya rin sa Israelites na aalis siya, tapos maghuhukay siya ng wall, maghuhukay siya ng butas sa wall, at doon sa butas na wall, yung ganyang gamit ay ilalagay niya sa kabilang other side of the wall, no? So, pinaportray niya yon or ini-enact niya yon. Alam niyo yung, yung enact, yung ginawa niya yon, ipinakita niya as an symbolic yung paggawa ni Ezekiel na inutos ni Almighty Father. Dahil ang gagawa nun, ang totoong gagawa nun ay yung prince. Yung prince of this world. Kilala natin yung prince of this world. Ginagawa niyang captives yung mga tao. Ang nililigaw niya. Kaya ang sabi dito ni Almighty Father, ang gagawin niya sa prince, paparusahan niya yung prince. He shall cover his face so that he cannot see the ground with his eyes. I will also spread my net over him, and he shall be caught in my snare. I will bring him to Babylon, to the land of the Chaldeans. So paparusahan niya yung prince. Alam naman natin, na nabanggit ko natin na pag ang isang tao gumagawa ng kasalanan, hindi tama ang kanyang, hindi siya righteous sa paningin ni Almighty Father, ang nagko-control sa kanya ay yung kalaban. Kahit tao siya, kung hindi siya gumagawa ng tama, ang nagko-control sa kanya yung kalaban. Possessed siya by the evil spirit. Dahil alam naman natin ang spirit ni God ay alam niyo na yung fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ngayon, kung hindi ganon, ang spirit ng isang tao is embodying the spirit of the devil. Pero sa mga tao na may scatter or all over the world, merong mga isa-save si Almighty Father. Then they shall know that I am the Lord when I scatter them among the nations and disperse them throughout the countries. So ikakalat ni Almighty Father yung mga tao, yung mga makakasalanan na tao, gaya natin. But I will spare a few of their men from the sword. May mga hindi mamamatay sa sword, sa famine, or sa pestilence. Para sabihin nila, sabihin lang kanilang mga bagay na nagawa, nang sa ganon, malaman ng mga tao na ang Diyos ay makapangyarihan. So may mga makakaligtas. Merong hindi makakaligtas, may makakaligtas. At yun ay para sa papuri ng pangalan ni Almighty Father. Aaminin ng mga tao ang kanilang mga nagawang kasalanan, yung mga detestable practices nila. Na kaya sila naghihirap or kumalat or nagkahiwa-hiwalay. It's because of the abomination na nagawa nila. At sabi ni Almighty Father, yung judgment day ay hindi mapapostpone.
yung mga vision, yung mga prophetic visions dito sa Bible, mangyayari to. Kasi may mga nagsasabi hindi mangyayari ang nasa Bible. Matagal ng prophecy na yan, wala namang nangyayari, hindi mangyayari. Pag sinabi ng Almighty Father, sinabi niya, hindi pa lang nangyayari dahil binibigyan niya tayo ng chance. Dapat tayong pasalamat, binibigyan tayo ng chance. Dahil kung noon dumating si Jesus Christ, lahat tayo nasa impyerno na. Ako, kaya binigyan ako ng chance ni Almighty Father, nagpapasalamat ako sa Kanya. Dahil sa pagmamahal niya. At wala nang false vision or flattering divination within the house of Israel. Alam mo yung false or flattering divination, ano? Yung puro magaganda ang sasabihin. O gagaling ka, hindi ka mamamatay, yayaman ka. O yun yung mga false divination. Puro pang material things. Kaya sabi ni Almighty Father, none of my words will be postponed anymore, but the word which I speak will be done. Nakalagay din ito, no? Sa Book of Revelation. And he swore by him who lives forever and ever, who created the heavens and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, there will be no more delay. Hindi na madedelay. Mangyayari. At dito sa Ezekiel chapter 13, merong mga foolish prophets or false prophets. Ang dami, napanood ko kanina. Marami. Kung nakikita nyo sa social media, no, sa Reels, madami. Hindi ko lang alam pag may naglalay ng hands, sinimatay yung tao. Hindi ko lang alam kung bakit. No, or pag naglalay ng hands, meron pa nagtatawanan after ilay ng hands, nagtatawanan after ilay ng hands, nagsasayawan. Nung bata ako, may nakita akong ganon. Akala ko normal lang yun, pero nung ngayon, parang pag tinignan ko yung Bible, nung naglay naman ng hands si Jesus Christ, pinagaling niya yung mga tao, hindi naman naninimatay. Hindi ko alam kung bakit, no? That's an honest question. Hindi ko alam kung bakit. Ganun ang nangyayari ngayon. Pero nung naglalay ng hands si Jesus, pinapagaling niya yung mga may sakit, hindi naman hinimatay. Hindi naman tumatalon, hindi naman sumasayaw. Hindi ko lang alam kung bakit. Tapos ang ginagawa pa ng mga kasi prophet ang tawag na sa sarili nila, no? Pag hindi hinimatay yung tao, tinutulak nila. Hindi ko lang alam kung bakit ganon. Na gusto nila pag naglay sila ng hands, dapat mahimatay yung tao. Pag hindi nahimatay yung tao or hindi na bagsak, itutulak nila, sasabihin nila, hindi pa rin nare-release sa bondage of sin. Hindi ko lang alam kung bakit ganun ang nangyayari. Ano yun, yung naglilay ng hands na yun, bata pa siya, pero Filipino siya, pero iba yung dialect niya. Siguro mga nasa 20s lang siya or 30s. Early 30s or late 20s. Filipino. Hindi ko lang alam kung bakit ganon.
Hindi na lang ako nagko-comment na. Ayokong mag-comment, mapapagalitan ako ni Almighty Father. Kaya yung mga prophecy ngayon, mag-iingat tayo sa pakikinig ng mga prophecy ng mga nagsasabi na sila ay prophet. Dahil, yung prophecy, mahirap malaman kung ano ang totoo at hindi. So, para malaman natin kung anong totoo at hindi, simple lang, magbasa ng Bible. Kung naayon sa Bible, kung nasa Bible, yun ang prophecy na totoo ng galing kay Almighty Father. Kung wala, wag. Kaya nga, I encourage you to read the Bible. To read God's words. Every day. And talk to the Almighty Father. And Jesus Christ. Every day. Whenever you can talk to Jesus and to the Almighty Father, to the power of the Holy Spirit. So dito, woe to the foolish prophets who follow their own spirit and have seen nothing. So may mga false prophets or foolish prophets na wala naman sila nakikita pero imagination lang nila. And at the same time, may kasamang pera yun, So, paano malalaman natin na prophet na hindi ka nanghingi ng pera? Nanghingi ba ng pera si Ezekiel dito? Wala akong nakita nanghingi ng pera si Ezekiel. Wala akong nakita nanghingi ng pera si Daniel. Wala akong nakita nanghingi ng pera or tithe si John the Beloved. Si John the Baptist. Walang hiningin tithes. Anong lang ginagawa nila? They share God's words. They warn people. Yun ang ginagawa nila. At hindi marangya ang buhay nila, yung mga prophets. So doon mo malalaman na to kung ang goal lang ay para sa pera or kung totoo na kay Almighty Father. Kasi kung kay Almighty Father, with they do it with love. Not for anything in return, but with love to the Almighty Father. Puro pagmamahal kay Almighty Father, kaya nila ginagawa yun. Pero, kung may kapalit, magtaka tayo. Yung iba, they do it for to become famous. Ang prophet, hindi ka dapat maging famous. Hindi ikaw ang bida. Ang bida si Almighty Father. Si Almighty Father ang itataas natin. Si Jesus Christ ang itataas natin. Wala nang iba. Yun ang ginagawa ng mga prophets. Kaya, I encourage you to read the Bible to differentiate the true followers of Christ as opposed to those who are just using the name of the Lord. So, merong mga false prophet na they have envisioned futility and false divination. Gagaya nga na nakita ko or gagaling ka. Gagaling ka. Or sometimes, merong panyo, So, yung panyo ang ginagawang para, blines ko na yung panyo na yan. Para nagiging amulet. Blines ko na yung bakal na yan. Gagaling ka na yan. So, ginagawang charm or amulet. Hindi ganon. Kasi para bibili ka ng panyo, may bayad na naman yun. Pag bibili ka ng amulet, may bayad na naman, babayaran mo yun. Walang bayad. Ano nga sabi ni nung nagpapagaling siya ng may sakit? Nung dadala niya ang pangalan ni Jesus Christ to heal people.
Sa Acts chapter 3 verse 6 up to 7, then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So ito ang totoo, no? Silver and gold, wala akong may bibigay sa'yo. At hindi rin ako nanghingi ng kapalit, pero ang mabibigay ko sa'yo ay ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya ikaw ay tumayo at maglakad. Hindi niya pinag-pray tapos nahimatay or natumba, kundi hinawakan niya sa kamay ni Peter, rise up and walk, gaya ng ginawa ni Jesus. Okay? Rise up and walk, hindi ka hihimatayin. Hindi ko lang alam kung bakit may mga ganon na mga preachers or nagsasabi na prophet sila na ganon ang ginagawa nila, na hinihimatay or na tutumba yung mga tao, or ba't nila tinutulak. Natanda ko ng bata ko, no? Umaattend ako ng crusade. Pupunta ako sa crusade, Christian crusade. Christian crusade, na merong speaker doon, tapos healing crusade yata yun. Nakita ko ang daming mga saklay, mga yung andador, saklay, tsaka yung wheelchair. Ang dami ko nakita. Yun pala, yung mga saklay na yun, dala-dala yun, at wheelchair, dala-dala nung speaker. Akala ko, naiwan ng mga tao na gumaling, no? Hindi pala, dala-dala nila yon. O hahakotin ulit nila yon, dadali nila ulit sa ibang lugar para ipakita nila na yon ang gamit ng mga taong gumaling. So hindi natin alam kung totoo yun. Okay? Or ginagamit lang nila yung pangalan ni Jesus at yung mga saklay na yon para makakuha ng ng kapalit na pera. Kaya maraming gumagamit ng pangalan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father kasi napakadaling magkapera ng mga tao. Gagamitin mo ang pangalan ni Jesus Christ, magkakapera ka. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, magbasa tayo ng Bible para hindi tayo maloko ni Satanas. Kasi may mga instances na kunyari maniniwala ka dun sa mga sinasabi ng mga false teachers or false prophets or false leaders na yon. Tapos pag na-disillusion ka, nawawala ka ngayon sa pananampalataya, nawawala ka ngayon kay Jesus. Kaya para hindi tayo maloko, magbabasa tayo ng Bible, kikilalanin natin yung tatay natin, kung sino ba talaga yung tatay natin. Sino ba talaga yung makakasama natin in heaven? Dahil, paano tayo makakapunta in heaven kung hindi natin kilala kung sino yung makakasama natin doon? Papasok ka na lang ba doon? O sino yung dito? Di ba pag papasok ka sa isang bahay, kilala mo kung sino yung nakatira doon, at papapasukin ka dahil kilala ka, magkakilala kayo eh. Pero kung hindi magkakilala, paano ka papapasukin? Paano ka pupunta sa bahay na yon? Paano mararating yon? Paano ka i-welcome ron? Hindi mo naman kilala. Naiintindihan ba ako? Kaya kikilalanin natin yung tatay natin, kakausapin natin siya dito pa lang, ngayon pa lang na nandito tayo sa lupa. So ngayon alam na natin na si Almighty Father nagagalit din siya. Mapagmahal siya, slow to anger, royalty, nobility, protector, loving, caring. Kita niya ang lahat. Patient siya. Pero nagagalit din siya pag gumagawa tayo ng mali. At pinapagalitan niya,
Tinuturuan niya tayo kung paano ma-distinguish ang true and faithful leaders or followers of the Almighty Father. Gaya nga dito, itinuturuan tayo ni Almighty Father malaman yung ma-distinguish yung mga false prophets sa mga totoo. Kasi may sinasabi, sinabi ni Almighty Father, yayaman ka. Pero wala naman sinasabi si Almighty Father na gano'n. Yayaman ka rito sa mundo. Wala sinasabi si Almighty Father. Okay? Or sinasabi niya, gagaling ka sa sakit mo. Pero wala sinasabi si Almighty Father. Invento lang yun ng mga tao. Tapos ikaw ngayon, magbibigay ka ngayon ng pera. Uy, thank you Lord. Ibibigay ko tong pera, idodonate ko doon sa tao na nagsabi ng magandang bagay, nagagaling daw ako. Pero wala naman sinasabi si Almighty Father. Dahil, yung sickness, no? It is also a way for us to go to our true home. Perfect tayong ginawa ni Almighty Father, but because of sin, na-deteriorate yung body natin. Dahil sa kasalanan, tumatanda tayo. Tanda rin ako. Dahil sa kasalanan. So, the only way to, for us to go to the Almighty Father, ay iiwan natin tong body natin dahil makasalanan tayo. So, ang soul natin babalik kay Almighty Father. Masakit na, napakasakit. Kasi mga tao hindi mo na makikita ulit, mga mag-anak mo hindi mo na makikita ulit. Pero, masaya sila doon. Tayo dito ang hindi masaya. Kasi nasa trials tayo, tribulations tayo. So nakalagay, my hand will be against the prophets who envision futility and who divine lies. They shall not be in the assembly of my people. Yung mga sinungaling na kunyari, prophet sila, padala sila ni Almighty Father to save people. Wala, pinadala na si Jesus Christ for us to be saved. Si Jesus Christ. Kaya yung mga teachers and prophets, dapat ang itataas din ng pangalan si Almighty Father tsaka si Jesus. Kaya kung kinaklaim nila na sila ang padala ni Almighty Father, may problema doon dahil wala yun sa Bible. Kaya nga, my hand will be against the prophets who envision futility and who divine lies. They shall not be in the assembly of my people. Kasi nga, nagsisinungaling sila. Kahit sasabihin nila na sila ay follower ni Christ, kung nagsisinungaling sila, hindi totoo ang kanilang mga sinasabi, hindi sila makakasama sa bahay ni Almighty Father, nor be written in the record of the house of Israel, kahit yung pangalan wala sa record sa book of life. Nor shall they enter into the land of Israel, hindi makakapasok in heaven. Then you shall know that I am the Lord God. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, magbasa tayo ng Bible. Yung mga prophets na dumarating, no? Na madami sila. Hindi na natin malaman, ang dami nila. Iba-ibang nationality. Merong Pilipino nakita ako kanina lang. Ang dami nila. Hindi ko lang alam kung alam nila ang sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nabasa nila to. Hindi sila nagsasabi sa mga tao na magbasa ng Bible. Hindi sila nagsasabi. Yung isang religious leader na puti ang ipin, ayoko magbanggit ng pangalan nila. Basta pag may nakita kayong lalaki na medyo kulot,
ibang nationality, tapos puting-puti ang ipin niya, naka-veneers yata siya. Motivational speaker siya. Okay? Pati yung isang babae, motivational speaker din yun. Kasi ang daming mga bodyguards. Ba't kailangan ng bodyguards? Hindi ba sila naniniwala kay Almighty Father na ingatan sila? Kahit gano'ng kadami ang bodyguards mo, kung talagang time mo na to go to heaven, to be with Jesus, tsaka, binabanggit dito na ang mga tao na mga false prophets, sinasabi nila na may peace sa mundo na to, na wala naman talagang peace. Magkakaroon ng world peace. Magsasama-sama lahat ng mga religion. Mag-unite lahat ng mga religion. Meron ganun, ano? Ano bang, ano yun? Meron parang summit. Ito, hindi pa nakikita. Urges all religion to unite for peace. Isang leader, isang religious leader siya. He urges all religions to unite for peace. Bakit mo isasama si Almighty Father sa ibang mga religion? That's abomination. Dahil isinasama mo si Almighty Father sa mga beliefs na naniniwala sa elepante, sa daga, sa dragon, sa pusa, ng mga Diyos. Bakit mo isasama si Almighty Father doon? Sa abomination. Ay ni Almighty Father. Karumal-dumal. Hindi naintindihan ng mga tao. Kaya walang peace. Hindi magkakaroon ng peace. Dahil hanggat may mga taong sumusuway o rebelde kay Almighty Father, hindi magkakaroon ng peace ang mundo na to. Di ba kaya nagkaroon ng competition, ganun, for peace, to promote peace. Lahat ng country magsasama-sama to promote peace. Beauty contest to promote peace, sports events to promote peace, nagkaroon pa ng organization to promote peace. Hindi magkakaroon ng peace. Dahil ang magkakapagbigay lang ng peace, true peace, ay si Jesus Christ. Because He's the Prince of Peace. Ngayon kung hindi nila acknowledge si Jesus Christ, never na magkakaroon ng peace on earth. Huwag na maging sasama si Almighty Father sa pag-unite ng mga religion. Hindi nila kilala si Almighty Father, kaya akala nila kaya lang isali si Almighty Father sa pag-unite ng religion. Holy si Almighty Father. This is abomination. Ang nagko-call pa to unite peace, no, ay isang nagsasabi na siya ay isang Christian. You can search over the internet if you want to. You can check it. He urges all religions to unite for peace and justice. Hindi magkakaroon ng justice, hindi niyo binibigyan ng justice si Almighty Father. Yung nararapat para kay Almighty Father, hindi niyo binibigay. Ano nararapat para kay Almighty Father? Respect and love and honor. So, paano magkakaroon ng justice and peace on earth? Kaya napaka-flimsy or mahina ang pundasyon ang inilagay ng mga tao, madaling masira. Panakip ng butas lang, pampaganda lang, for aesthetic purpose lang. Pero mahinang klase ang inilagay na plaster
na pang-cover na kunyari may peace. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, sisirain niya yon. I will accomplish my wrath on the wall and on those who have plastered it with untempered mortar. Tatanggalin niya ang mirage, ang peke, tatanggalin ni Almighty Father kasi the Almighty Father is all for the truth. So yung mga prophets, kunyari, no? They say, there's peace on earth. Hindi. Ano lang yan? Pampaganda lang. Plaster lang na made of flimsy material na para gumanda lang sa paningin ng tao. Pero si Almighty Father, tatanggalin niya. At saka, sabi dito sa verse 17 ng Ezekiel chapter 13, daughters of your people who prophesy out of their own heart, prophesy against them and say, thus says the Lord, woe to the women who sew magic charms on their sleeves and make veils for the heads of people of every height to hunt souls. So may mga babae, no? Gumagawa ng magic charms, nagsasalita ng magic charms, nag-sew or symbolic, mga symbols or sa katawan ng tao, inilalagay, idinidikit, itinatay sa damit, sinasabi, o ginagawa ng mga gold or silver or whatever material that they can use para gawing magic charms. Baliwala yun. Galit si Almighty Father. Para lang sa konting pagkain, sinusuway si Almighty Father at nagsisinungaling sa mga tao. Sabi dito sa Ezekiel chapter 13 verse 22, because with lies, dahil sa inyong kasinungalingan, you have made the heart of the righteous sad. Dahil sa inyong mga kasinungalingan, yung mga taong gumagawa ng tama ay pinapalungkot ninyo. Whom I have not made sad. Hindi ko pinapalungkot ang mga taong gumagawa ng tama. Sabi ni Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Kaya, huwag tayong gagawa ng mali. Dahil hindi niya tayo gustong maging malungkot. Iingatan niya tayo. Ang nagpapasaya sa akin, si Almighty Father tsaka si Jesus. Kasi wala naman akong nakakausap ng mga madaming tao, no? Ang nagpapasaya sa akin si Jesus tsaka si Almighty Father. Lalo nilang nire-reveal yung sarili nila sa akin. Nagpapasalamat ako dahil hindi nila ako pinapabayaan. At alam ko kayo rin, hindi rin kayo pinapabayaan ni Almighty Father. Ayaw din niya kayo malungkot. Kaya tayo, poprotektahan tayo ni Almighty Father. Protector natin. Tatay natin, holy, no? From waist down, fire. From waist up, kulay amber. Tapos yung throne niya, napakaganda. Amber, yung kulay na rainbow. Ganon yung tatay natin. Hindi ba kayo natutuwa? Pag malaki natin, ganon yung tatay natin. He will deliver His people out of the hands
of those who are hurting us. So kung may mga nananakit sa atin, nangungutya sa atin, nagpe-persecute sa atin, i-deliver tayo from the hands of those people. Dahil ang tatay natin, iniingatan niya tayo. Dahil alam niya na nagtitiwala tayo sa Kanya. So, dito na tayo, no, sa Ezekiel chapter 14. 40 minutes na agad yun. Recap lang. Ezekiel chapter 14. Some of the elders of Israel came to me and sat down in front of me. Sabi ni Ezekiel, so may mga elders ng Israel, lumapit kay Ezekiel. And the word of the Lord came to me saying, so nung lumapit ang mga elders, sa mga matatanda to ng mga Israel, lumapit kay Ezekiel, ang sabi ni Almighty Father sa kanya, kinausap ni Almighty Father si Ezekiel. Mind you, hindi nakikita ni Ezekiel, kundi kinakausap niya, okay? Kasi si Almighty Father nakikipag-usap siya sa atin. Kung ang puso natin is right with God, nakikipag-usap siya sa atin. Kasi kala naman niya tayo hindi makausap because of the barrier. Ano yung barrier niyon? It's our sins. Pag may kasalanan tayo, hindi niya tayo makausap. Pero pag malinis tayo, nakakausap niya tayo. Pag humingi tayo ng tawad sa Kanya, naririnig natin ang boses ng tatay natin. Kagaya itong si Ezekiel, naririnig niya ang boses ni Almighty Father dahil sinusunod niya yung gusto ni Almighty Father. So, and the word of the Lord came to me saying, Son of man, these men have set up their idols in their hearts and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Should I let myself be inquired of at all by them? Sabi ni Almighty Father, Son of man, Ezekiel, itong mga tao na to, yung puso nila, meron silang idol sa puso nila, meron silang sinasamba sa puso nila. Hindi ako ang priority nila. So, lalapit sila sa iyo to get ideas or prophecy or any wisdom from you na galing sa akin, sabi ni Almighty Father. Papayag ba ako na magtanong sila tungkol sa iyo about myself, sabi ni Almighty Father? Dahil itong mga taong to, yung puso nila hindi maayos dahil ang puso nila merong idols. Yung idols, hindi lang graven image yun, hindi lang statue yun, kundi yun yung mga bagay na ginagawa natin importante kaysa kay Almighty Father. So ngayon itong mga elders of Israel, hindi ni Almighty Father bibigyan ng kasagutan dahil nga yung puso ng mga taong to ay they are not right with God. So tayo, para maging tama sa paningin ni Almighty Father, we will let go of those things which are hindering us to talk to our Father. Ano yung mga nakakahinder, nakakapigil sa atin to talk to our Father, to hear His voice? Yung mga bagay na ginagawa natin importante na hindi importante. Gusto ko banggitin na ng bata ako. I was only 11 years old then. I dreamt na naginip ako ng nasa isang cave ako, maraming tao sa cave. Panaginip to. Hindi ko alam bakit ko panaginip ng ganito. Pero alam mo ang ibig sabihin. Tatandaan ko pa hanggang 11 years old ako noon. Yung cave, punong-puno siya ng tubig. Tapos, yung cave na yon, may mga stalagmites. Parang stalagmites. Alam niyo yung stalagmites? Cave siya pero may stalagmites. Yung stalactites kasi galing sa ceiling, no? Yung mga parang namuo na mga bato. Yung cave, alam niyo yun, di ba? Ngayon, maraming tao doon. Bawat isa sa mga tao na nandoon, kasama na ako doon, nakahawak ako sa isang stalagmites na korteng idol.
korteng graven image. Hawak-hawak ko kasi I don't want to let go of the graven image because mahuhulog ako, baka mamatay ako kasi baka malunod ako. So nakayakap ako sa graven image na yon. Naintindihan niyo ba yung dream ko? So bawat tao na nandun, nakaangat sa lupa, nandun sa graven image, yakap-yakap nila yung graven image na yon. Yung graven image na yun, mukhang tao, ganun. Pero symbolic lang yon, okay? Ang ibig sabihin nun, bawat tao na nandun sa cave na yon, sa lugar na yon, merong pinangahawakan na bagay na hindi importante, na yun ang sinasamba, ina-idolize. Ngayon, sabi ni Almighty Father sa akin sa dream ko, let go. Let go. Sabi ko, Lord, pag nahulog ako, mamamatay ako, malulunod ako, hindi ako marunong lumangoy. Just let go. Let it go. Bitawan mo yan. Bitawan mo yung idol na yan. Let it go. Bitawan mo. Sabi ko, I can't. I might die. Sabi ko, I can't, I might die. I might, tawag doon, malunod. Baka malunod ako. Sabi sa akin, let it go. So I did it. I let go of holding the statue. Nung tinanggal ko yung kamay ko sa statue, na nakayakap kasi ako doon, nahulog ako syempre sa water. Kasi bawat isang tao, nakayakap sila sa statue eh. So nung nag-let go ako, nakita ko yung water. Mababaw lang pala. Hindi ako namatay, mababaw lang pala yung tubig. So nakita ko rin yung mga kasamahan ko sa cave. Nag-let go na rin sila. Tinanggal din nila yung kamay nila dun sa statue or sa idol na hawak-hawak nila. At lahat kami ngayon ay nakatayo. So symbolic yun, yung panaginip na yun, na trust God. Huwag natin i-trust yung mga bagay na panghahawakan natin na hindi importante. Let go of the things na makakapaghinder sa atin to trust the Almighty Father. Hindi ko alam bakit bata pa ako nakakapanaginip na ako ng ganun. Pero lahat ng mga dreams na naalala ko, it all makes sense to me now. So tayo, ile-let go natin yung mga bagay na nasa puso natin, na hindi importante, at ifo-focus natin ang pagtitiwala natin kay Almighty Father. At saka, idadagdag ko pa yung isang panaginip ko na nagkwento ko na rin sa inyo dati, na sa isang road, merong bawat station doon. Isang road siya, para ako nasa video game, gano'n, na dapat ang takbo ko lang pa abante. So sa isang road na yon, may mga station doon. Lalakad ako, no? Sa magkabilang wall, magkabilang gilid, puro wall. Wala akong mapupuntahan sa kaliwa, wala akong mapupuntahan sa kanan. Ayoko naman umatras dahil babalik na naman ako sa umpisa, malayo na nanalakad ko. So, dapat straight ahead lang ang punta ko, ang lakad ko. Ngayon, sa first station na pinuntahan ko, parang LRT station, ano yun, station or stop. Ngayon, parang LRT na parang station. Sa isang station na yon or sa isang stop na yon, may nakita ako ng isang mga tatlong tao. Sumasamba sila sa isang image na nasa wall. Tapos, nakamaskara sila. Nakakatakot yung mask nila. Alam niyo yung mask ng mga sad face, na may mga sungay.
pero tao sila. Gano'n ang suot nila, nakamaskara sila, takot na takot ako. Sabi ko, "Lord, dadaan ba ako rito?" Ang sabi sa akin sa dream ko, "Huwag kang matakot, hindi ka nila magagalaw." So, straight ahead, nakaano ako, nakadaan ako, thank you, Lord, nakadaan ako. So, kampante na ako. Ngayon, after that, may next station na naman. Nakamaskara na naman ng mga tao. Ang papangit nung nakakatakot yung maskara na, ang papangit, may sungay, may pangil, pero tao sila na nakamaskara ng kulay ginto, colorful yung maskara nila, pero hindi sila gumagalaw. And again, nakatingin sila sa isang wall, may sinasamba sila doon. Doon sila nakatingin sa wall. So hindi ko, takot na takot ako, hindi ko sila dinidikitan. So aabante uli ako kasi hindi ko na ako makaka-atras dahil ayoko nang umatras. So aabante uli ako. Move forward ako, no? So paglalakad din naman ako, meron na namang isang station, padami ng padami yung mga tao na nakikita ko na nakamaskara na nakakatakot. Kabado na ako. Alam kong kabado ako. Tapos nakatingin na naman sila sa left side. May sinasamba na naman sila. Pero nakamaskara sila. Alam niyo ba yung maskara ng mga malalaking mata, na may sungay, na may pangil, maskara ng mga hayop, ganon. Pero kulay ginto, kulay bronze, kulay silver, tapos may matutulis na crown. Pero tao sila, pero nakamaskara sila. So dadaanan naman ako doon. Ayoko silang dikitan. Takot na takot ako. Baka gumalaw, saktan ako. Sabi, may nagsasabi sa akin, diretso lang, lakad mo, hindi ka nila masasaktan. So after that, meron na namang isang station, napakadaming tao. Nakamaskara, sobrang dami, mas nakakatakot kaysa sa una, sa pangalawa. Palala ng palala. So sa dream ko, hindi ko sila dinidikitan. Dadaan lang ako, ganun. Dumadaan, nagpa-pass by lang ako sa lugar nila. Tapos, nung madami na sila, tapos napansin ko, after nun, may mga next station na naman, pakonti na ng pakonti, yung mga tao na sumasamba sa kung anong statue ang sinasamba nila, yung nakamaskara pa rin sila, pero konti na sila, paunti-unti na sila, mga 5 na lang. Kasi nung una, mga 50, ganon. Tapos yung sumunod, yung paunti na ng paunti, hanggang sa isa na lang. Tapos, after nun, after ng road na yon, ravine na, or parang wala na akong lalakaran. Hindi na ako makakadiretso kasi malalim na. So, ang nangyari, lumipad na ako sa panaginip ko, lumipad na ako. Tapos sa panaginip ko, may nakita akong bahay sa panaginip ko. At sa pagpasok ko ng bahay, andon, mga family ko. Kumakain kami, nag-celebrate kami. So, yung buhay ng tao, no? Habang nagmamature ka, may mga nami-meet ka ng mga tao. Hindi sila totoo sa'yo. May mga dadalahin sila, meron silang kanya-kanyang mga inuuna sa buhay. Pero kahit ganun ang mga mamimit mo ng tao, diretso lang tayo ng paglakad para kay Almighty Father, dahil darating ang oras, kukunin niya tayo at makakasama natin yung totoong family natin. Yun yung naintindihan ko sa dream ko noon. Bata pa rin ako noon, 11 years old ako noon. Hindi ko alam bakit ganon.
So, kaya dito, no, sinasabi ni Jesus, ni Almighty Father, may mga idols ang bawat tao. Kaya hindi niya makakausap. Kaya tayo, kung may idols man tayo sa puso natin, ano ba yung mga idols, yung mga sa tingin natin na ginagawa natin importante kaysa kay Almighty Father? Fame, fortune, or whatever, mga bagay, material things. Hindi natin makakausap si Almighty Father kung meron tayong kinikip sa sarili natin na mas inuuna natin kaysa kay Almighty Father. Alam ni Almighty Father yan. Kasi nga, exact yung mata niya, characteristic ng isang eagle, na isa sa mga 4 living creatures, na sumisimbolo ng yung mata ni Almighty Father. Kita niya kahit malayo ang mga ginagawa natin. Sa verse 4, chapter 4, verse 4, sorry, Ezekiel chapter 14 verse 4, therefore speak to them and say to them, thus says the Lord God, every one of the house of Israel who sets up his idols in his heart, may idol sa puso, and puts before him what causes him to stumble into iniquity, and then comes to the prophet, I the Lord will answer him, who comes according to the multitude of his idols, that I may seize the house of Israel by their heart, because they are all estranged from me by their idols. Hindi ko sila kilala. Sabi ni Almighty Father. Sasagutin ko siya according sa kung gaano kadami ang kanyang pinangahawakan sa mundo na to. Dahil estranged sila sa akin dahil sa kanilang mga idols. Inuulit ko, ang idols hindi ng graven image yun. Alahas, material things. Madami na tayo mga tao dito sa mundo, ginagawa nating idol. Sarili natin, ginagawa nating idol. Ginagawa natin yung importansya ng sarili natin kaysa kay Almighty Father. Because of pride. Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent, turn away from your idols, and turn your faces away from all your abominations. Tanggalin ninyo ang inyong idol sa puso ninyo. Yung mga gawain ninyo, ayusin ninyo. Yung mga karumal-dumal na gawain ninyo. Sabi ni Almighty Father. For anyone of the house of Israel or of the strangers who dwell in Israel, who separates himself from me and sets up his idols in his heart and puts before him what causes him to stumble into iniquity, then comes to a prophet to inquire of him concerning me, I the Lord will answer him by myself. Ako mismo ang sasagot sa kanya. Sabi ni Almighty Father. At hindi nila magugusto na sagot ni Almighty Father. Kung meron silang idol sa puso nila at nagkukos sa kanila para gumawa ng kasalanan, tapos lalapit sila sa isang prophet, magtatanong tungkol kay Almighty Father, sabi ng Almighty Father, ako mismo ang kakausap sa kanila, ako mismo. Ibig sabihin nun, matindi to pag sinabi ng Almighty Father na I will answer him myself. Ano yon? Anong sagot ni Almighty Father? Verse 8, I will set my face against that man and make him a sign and a proverb, and I will cut him off from the midst of my people. Then you shall know that I am the Lord. Tatanggalin ko siya. Hindi ko siya isasali sa aking mga chosen people. Hindi ko siya kikilalanin. Sabi ni Almighty Father. And if the prophet is induced to speak anything, at kung ang isang prophet ay napilitan or pinilit na magsalita ng kahit ano, sabi ng Almighty Father, I the Lord have induced that prophet, and I will stretch out my hand against him and destroy him among my people Israel. Kung may isang prophet na pinilit na magsalita, o inalaw ko na magsalita ang prophet na yun, paparusahan ko ang prophet na yun. Sabi ng Almighty Father, ako mismo. I will stretch out my hand against him and destroy him from among my people Israel.
Matindi magalit si Almighty Father. And they shall bear their iniquity, and punishment of the prophet shall be the same as the punishment of the one who inquired. Pareho ang kaparusahan ng isang prophet saka dun sa nagtatanong tungkol kay Almighty Father sa prophet. Kasi ayaw ni Almighty Father ma-associate sa kasalanan dahil napaka-holy ni Almighty Father. Ngayon, kung lalapit ka na madumi ka, paano ka sasagutin ng Almighty Father? Magagalit si Almighty Father sa iyo kasi lalapit ka bilang isang taong madumi. Ngayon, paano tayo ngayon magiging malinis sa paningin ng Almighty Father? Lalapit tayo kay Jesus Christ. Magiging perfect tayo sa paningin ng Almighty Father because of the blood of the Lamb, si Jesus Christ. Wala nang iba. Only Jesus. That the house of Israel may no longer stray from me, para hindi na makalayo sa akin ang house of Israel, nor be profaned anymore with all their transgressions, but that they may be my people and I may be their God, says the Lord God. Nang sa ganon, yung ibang mga tao matuto. Malaman nila ang tama na paglapit kay Almighty Father, hindi sila mapalayo kay Almighty Father. Verse 12, the word of the Lord came to me again, saying, Son of man, when a land sins against me by a persistent unfaithfulness, ito no, sabi ni Almighty Father, kung ang isang land, ang isang nasyon, isang city, isang organization or group of people na laging nagkakasala sa akin, persistent unfaithfulness, hindi sa akin faithful, I will stretch out my hand against it. I will cut off its supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it. Tatanggalin ko ang aking kamay sa kanila. Hindi sila makakakain. I will cut off its supply of bread. Papadalan ko sila ng calamity and cut off man and beast from it. Malalayo sila sa mga tao, pati mga hayop. Hindi nila may enjoy. Sabi ni Almighty Father, even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord. So, kahit may tatlong tao na malinis sa paningin ni Almighty Father, like Noah, Daniel, and Job, nandun sa city na yon, or sa organization na yon, or sa country na yon, ang masasave lang ay si Noah, Daniel, and Job. The rest, hindi na. Kasi ang naging righteous lang sa paningin ni Almighty Father, si Noah, si Daniel, at saka si Job. Kaya nga, ang masasave tayo, not by group. Hindi tayo by group na masasave. Hindi, leader namin si ganyan, masasave ako. Yun ang nagtuturo namin, okay? Dala-dala niya kami. Hindi. Magdadala sa atin si Jesus Christ dahil siya lang ang righteous. Ngayon, dito, si Noah, Daniel, and Job lang ang masasave. Wala nang iba pa. Yung mga, kahit nandun si Noah, si Daniel, si Job, sila lang ang masasave. Yung ibang mga kasama nila, hindi na. Kasi, persistent ang kanilang unfaithfulness. Pero ang faithful, si Noah, si Daniel, si Job, an example to ni Almighty Father. Verse 15, if I cause wild beasts to pass through the land, and they empty it, and make it so desolate that no man may pass through because of the beasts, even though these three men were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, only they would be delivered, and the land would be desolate. Pag inahinayaan ko ng yung mga animals na mga wild, i-conquer ang land, sirain lahat kung ano ang nasa land, mga pagkain, walang makain, magiging desolate.
no? At magiging barren ang land na yon. Pero kung nandun yung si Noah, Daniel at Job, ang masasave lang si Noah, si Daniel at si Job. Pero yung kanilang mga anak hindi masasave. Hindi by group. Hindi dahil sa ikaw ay isang follower Christ. Pati ang anak mo ay masasave, magpapunta sa heaven. Hindi ganon. Kasi personalized. Personalized, ha? Hindi dahil sa yung magulang mo ay faithful kay Almighty Father, ipinagpe-pray ka, pero ikaw hindi ka naman faithful, masasave ka, hindi ka masasave. Yung magulang mo lang ang masasave. Ha? Kahit group of people kayo, church kayo, kung sa church na yon, ang faithful lang doon ay 3 tao, hindi lahat ng church na yun ay mapupunta sa heaven. Yung 3 tao lang na yun ay mapupunta sa heaven. Or if I bring a sword on that land and say, sword, go through the land, and I cut off man and beast from it, even though these 3 men were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, but only they themselves would be delivered. So, nagbigay na naman ng example si Almighty Father na if I bring a sword on the land, kung may mga taong mamamatay, no? I will cut off man and beast. May mga 3 tao doon na si Noah, si Daniel at si Job. Ang madideliver lang or masasave lang ay si Noah, si Daniel at si Job. Yung the rest of the people, hindi makakasali yun kahit mga anak nila at kahit anak nilang babae o anak nilang lalaki. O ito na naman example. Verse 19, or if I send a pestilence into that land and pour out my fury on it in blood and cut off from it man and beast, even though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, says the Lord God, they would deliver neither son nor daughter. They would deliver only themselves by their righteousness. Dahil ang righteous lang sa lugar na yon, si Noah, si Daniel, at si Job, yung mga anak nila hindi lang may sasama. Ang masasama lang, yung totoong righteous, yung gumagawa ng tama, yung gumagawa ng to correct. Si Noah, si David, si Daniel, at si Job. Example ni Almighty Father ito. Kung magpapadala si Almighty Father ng calamity or pestilence. Okay? Kaya hindi tayo by group, no, na makakapunta ng heaven. Hindi dahil family tayo, pamilya kami ni ganyan, o leader kami ni ganyan, dito kasi kasali kami sa isang kulto. walang kulto na makakapunta in heaven. For thus says the Lord God, how much more it shall be when I send my 4 severe judgments on Jerusalem, the sword and famine and wild beasts and pestilence, to cut off man and beast from it. Yet behold, there shall be left in it a remnant who will be bought out, both sons and daughters. Surely they will come out to you, and you will see their ways and their doings. Then you will be comforted concerning the disaster that I have brought upon Jerusalem, all that I have brought upon it, and they will comfort you when you see their ways and their doings, and you shall know that I have done nothing without cause that I have done in it, says the Lord God. Ngayon, sabi ni Almighty Father, it's a verse 22, magkakaroon ngayon ng remnant, both sons and daughters. Kung gusto ni Almighty Father, magkakaroon ng remnant. Makikita mo ang kanilang mga gawain, ang kanilang way of life. At ikaw ay mako-comfort, matutuwa ka. At sila ay mako-comfort din. Pag nakita mo ang kanilang mga gawa. At sabi ni Almighty Father, malalaman mo na ginagawa ko ang mga bagay na to nang may rason. Hindi ko ginagawa ang bagay na to nang walang rason.
no? Walang cause gagawin ko bagay na to. Hindi. Gagawin ko ang mga bagay na to dahil may rason. Ang rason, unfaithfulness. You shall know that I have done nothing without cause, that I have done it, says the Lord God. Para maintindihan, dito sa King James Version. And they shall comfort you when you see their ways and their doings, and ye shall know that I have not done without cause all that I have done in it, saith the Lord. So, lahat ng ginagawa ni Almighty Father, may dahilan. Hindi lang dahil sa gusto niya, na trip lang ng tatay, na hindi. Dahil yung tatay natin, mapagmahal. Ginagawa niya to para matuto tayo. May dahilan. Ezekiel chapter 15. Then the word of the Lord came to me, saying, Son of man, how is the wood of the vine better than any other wood? The vine branch, which is among the trees of the forest, is wood taken from it to make any object? Or can men make a peg from it to hang any vessel on it? Instead, it is thrown into the fire for fuel. The fire devours both ends of it, and its middle is burned. Is it useful for any work? Indeed, when it was whole, no object could be made from it. How much less will it be useful for any work when the fire has devoured it, and it has been burned already? Sabi ni Almighty Father, ang vine ba, better ba kaysa sa wood? Dahil ang vine, hindi ito magagamit, hindi matibay ang vine. Pag sinunog ang vine, ano na bang mangyayari sa vine? Magiging peg ba to? Or mapagsasabitan ba to? Kung ito ay nasunog na, tapos yung gitna niya sunog na rin, useful pa ba ang vine? Ang totoo, nung buo pa ang vine, walang bagay na pwedeng gawin sa vine. Paano na kung ito ay sunog na at kinain na ng apoy? Sabi ni Almighty Father, therefore, thus says the Lord God, like the wood of the vine among the trees of the forest, which I have given to the fire for fuel, so I will give up the inhabitants of Jerusalem. I-give up ni Almighty Father ang mga tao na hindi mapapakinabangan. Ano ba yung hindi mapapakinabangan? Yung mga taong hindi mapagkakatiwalaan, yung mga taong hindi faithful, i-give up ni Almighty Father. Sa last days, i-give up niya. Like the wood of the vine among the trees of the forest, which I have given to the fire for fuel, so I'll give up the inhabitants of Jerusalem. Inhabitants of Jerusalem. Hindi lang to yung Jerusalem in Israel. Inhabitants to ng mundo. Na pag hindi tayo nakitaan ng faithfulness, hindi tayo nakakita ng kabutihan sa puso natin na galing kay Almighty Father, righteousness, correct sa kanyang paningin, walang mabuting gawin kundi itapon na lang, sunugin na lang. And I will set my face against them. They will go out from one fire, but another fire shall devour them. I will set my face against them. Galit si Almighty Father. At ang gagawin ko, may isang apoy, no? Galing sa isang apoy, pero may isang apoy pa silang pupuntahan. Alam nyo na yun, ano? Una, Hades. Ang unang apoy. Ang pangalawang apoy, Lake of Fire. Hindi ko salita to, salita ni Almighty Father to. Binabasahan ko kayo ng Bible. Thus I will make the land desolate because they have persisted in unfaithfulness, says the Lord God.
Hindi ko ito naintindihan dati. Ngayon ko lang din naintindihan. Tinuturuan tayo ni Almighty Father. Sabay-sabay tayo natututo. Wala akong may pagmamalaki. Ang pinagmamalaki ko yung tatay ko, si Almighty Father. Napakabait. Tinuturuan niya tayo. Pinapaintindi niya sa atin ang kanyang salita. Na pag ang tao hindi na mapapakinabangan, unfaithful, patuloy sa pagkakasala, wala na mabuti pang gawin, kundi itapon na lang sa apoy. At nakalagay dito, which I have given to the fire for fuel, so I will give up the inhabitants of Jerusalem. Bigay ko sila sa apoy para maging fuel. They will go out from one fire, yung one fire, Hades, realm of the dead. But another fire shall devour them. That's the lake of fire. Yung second death, realm of the dead yun, ano? Pero meron pa, yung lake of fire. Napakatindi. My face, then you shall know that I am the Lord, when I set my face against them. Thus I will make the land desolate, because they have persisted in unfaithfulness, says the Lord God. So, tinuturuan tayo ni Almighty Father. Dahil mahal niya tayo, inire-reveal niya sa atin yung totoo, yung katotohanan. Inire-reveal niya, tinuturuan niya tayo. Hindi niya tayo tinatakot, sinasabi niya ang katotohanan. Nagagawin niya kung ano man ang mga sinasabi niya. Na yung pagiging unfaithfulness natin, may kaakibat yon na kaparusahan. Lahat ng mga actions natin, bibigyan tayo ng inheritance or bibigyan tayo ng parusa. Lahat ng actions natin. Ganun kabait yung tatay natin, kung gagawa tayo ng tama sa paningin niya, ano yung tama sa paningin ni Almighty Father, magiging faithful tayo sa Kanya, mamahalin natin siya. Yun ang tama. Ngayon, kung patuloy sa pagkakasala, patuloy natin siyang babaliwalain, ine-neglect natin siya. We will not respect our Father, we will deny Him of what is due to Him. He will throw us in the lake of fire. Because hindi tayo mapagkakatiwalaan, hindi tayo worthy, walang madapat na gawin, walang kwenta. Diba ganon ang nasa parable na mga binabanggit ni Jesus? Na yung mga tumubo na damo na walang kwenta itatapon sa apoy, at yung mga tumubo naman na magagandang bini dadalhin yun sa barn, di ba? So yung sinasabi ni Almighty Father katulad din ng sinasabi ni Jesus Christ, iisa.
Kaya walang discrepancy ang Bible. Kung ano ang alam ni Almighty Father, alam din ni Jesus Christ. At yung alam ni Jesus Christ, sinasabi niya sa atin. Gaya ni Almighty Father, sinasabi rin niya sa atin. Walang tigil sila ng pagpapaalala sa atin. Yun ay dahil sa pagmamahal. Kaya lagi tayo magpipray at magbabasa ng Bible. Yun ang inuutos sa atin ng Almighty Father. Pray. Read the Bible. Know Him. Know Him deeply. Hindi yung mababaw na pagkakakilala. Malalim na pagkakakilala kay Almighty Father. Yun ang importante. Kasi akala natin, tatay natin, may mas malalim pa yung ugali niya, yung pagmamahal niya, yung pag nagagalit siya, yung mga katangian ni Almighty Father. Kilalanin natin siya, hanapin natin siya. Nandito siya sa Bible, lahat ng ugali ni Almighty, nandito sa Bible. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat ng mga natututunan natin sa Bible, na-i-add sa atin, nagiging treasure. So, yung mga treasure na to, dala-dala natin sa araw-araw nating pamumuhay. At yung treasure na araw-araw nating pamumuhay, para pag tinawag na tayo ng tatay natin, well done and faithful servant, come into my house. Enter into my mansion. You can claim your inheritance. Gagraduate na tayo. Sabay-sabay tayong gagraduate. No? Alam naman natin yan, di ba? Sabay-sabay. So sa ngayon, naka-standby sa heaven. Si Abel, hindi ko naman kilala yung iba, no? Si Abel, si Abraham, naka-standby. Si Elijah, si Samuel, standby sila doon. Yung mga apostles, yung mga prophets. Kasi sa end of, sa Daniel, naka-standby din. Kasi nga, di ba, sabi sa last chapter ng Daniel, ano sabi sa last chapter ng Daniel? Sa last chapter and verse, as for you, go your way till the end. You will rest. Magpapahinga ka. And then at the end of the days, sa kahuli-huli ang araw, you will rise to receive your allotted inheritance. So, ito ang nagpapatunay na may graduation tayo, gagraduate tayo. Lahat sila sa ngayon, nagre-rest sila, nagpapahinga sila, iniintay tayo. Dahil sabay-sabay tayo. Dahil pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Kaya nga at the end of the days, so nung time na to, hindi pa end of the days, nung namahinga si Daniel. So sa end of the days, kasama na tayo din ni Almighty Father, tsaka kasama na, makikita na natin sila in person. Makukuha na natin yung allotted inheritance natin. Hindi ba kayo natutuwa nun? Makakasama natin yung tatay natin. Siguro sa ngayon natatakot kayo, no? Ha? Pero sa last days, hindi tayo matatakot kasi lahat na tayo nandun eh. Hindi na tayo matatakot. Ha? So, ito naman New King James Version sa Daniel chapter 12 verse 13. But you go your way till the end, for you shall rest, magpapahinga ka, and will arise, bubuhay ka, to your inheritance at the end of the days. Makukuha mo ang inheritance mo at the end of the days. So lahat tayo at the end of the day, sabay-sabay natin makukuha yung inheritance natin, yung Book of Life, the Lamb's Book of Life, bubuksan nyo, nandun lahat ng mga nakalista ang pangalan natin, makukuha natin yung inheritance natin.
Ano yung kanta ng pag-tan tan hindi ko alam kung gano'n ang kanta sa heaven tanananan tan 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 'di ba gano'n sa 'pag may graduate. Kaya, lagi tayong magpe-pray. Pantay-pantay tayo, mahirap o mayaman. Kailangan ng mayaman ng justice, kailangan din ng mahirap ng justice. Pantay-pantay tayo, walang pinipili si Almighty Father or mayaman yan, hindi. Kasi alam ni Almighty Father, may mga mayayaman na nagiging faithful sa Kanya at may mga mahihirap naman na hindi naman faithful sa Kanya. Kaya tayo lahat ay pantay-pantay. Pero nakalagay sa sinabi ni Jesus na it's easier for a camel to enter the kingdom of God than a rich man to it's easier for a camel to enter an eye of a rich man to enter the kingdom of God. Kasi, yung ibang mga mayayaman, hindi natin nila lahat, ang ipinagmamalaki nila ay ang kanilang kayamanan. Okay? Yun ang difference. At pag nakukulong ang mga mayayaman, nakakalabas lahat. May pera kasi sila. Pero may hirap na i-stay lang sa kulungan. Pero pantay-pantay. Parehong makasalanan. Kaya nga, binanggit diba si Noah, si Daniel, at saka sino nga ba yung binanggit? Si Noah, si Daniel, at saka malilimutin talaga ako. Si Job, no? Iba-iba ang estado sa buhay nito. Si Noah, si Daniel, at si Job. So si Daniel ay isang captive or prisoner ng Babylon. Ito namang si Job, mayaman siya, naghirap siya, at bless siya ulit ni Almighty Father. Itong si Noah naman, hindi natin alam kung yumaman sa mundo si Noah. Okay? Kaya iba-iba sila ng estado sa buhay. So, sinisimbolize na iba-iba ang estado sa buhay. Mayaman, mahirap, anuman. Okay? Basta, ang okay kay Almighty Father ay faithful sa Kanya. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin dahil patas ang tingin niya sa ating lahat. Walang lamangan, no? Si Jesus, ipinapatas niya yung sarili niya sa atin. Kasi sinishare niya sa atin yung inheritance niya. Gusto niyang tayong makasama. Ibinababa ni Jesus ang sarili niya para sa atin. Ganun kabait si Jesus Christ. Si Almighty Father, ganun kabait. So, sino pa? Ano ba bang gusto natin? Tanggap tayo kahit sino tayo, kahit ano tayo, anong itsura natin, anong kasalanan natin, natapos natin. Hindi importante, ang importante kay Almighty Father, yung mahal natin siya, faithful tayo sa Kanya. Siya ang ating priority. At kailangan natin si Jesus Christ para ma-save tayo. Dahil siya ang Redeemer, hindi tayo makakakalapit at kay Almighty Father kung hindi tayo dadaan kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.